May punto siya, bagkus simula pagkabati nagtatrabaho siya sa peki kong ama. Pinaas at pinaniwala siyang makukuha niyang kumpanya. Bakit hindi na lamang ako magpapatayo ng sarili ko at maging CEO kaysa umasa sa kumpanyang ito at sayangin ang talento ko? Isa rin akong engineer pero hindi ko nagagamit yon. Dahil sa tatay mo. Nagtapos siya ng civil engineer gaya ko, isang mahusay at prominenteng engineer na nagpatayo ng maraming sikat na gusali ngayon. Hindi ko pinapansin noon pero napabilib ako ngayon. Nabulag ako sa pagiging rival namin. Pero sayang, wala siya sa pagbukas ng H-Tower. Siya pa naman ang maraming kontribusyon doon. Nire-respeto ko ang desisyon mo. Marami rin ako nagawang atraso sa iyo noon. Sana mapatawad mo ko. Nadala ko sa masasamang tratong kinalakihan kong ama pero ni minsan hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Isa ka sa naging mabuting pinsan ko. Mahabang pagtatapat ko, umuwang ang bibig niya sa katinunang atensyon sa labas. Kitang-kitang mga sasakyan na parang langgam na mahinang dumadaloy sa matraffic na daan. Kalimutan na natin yon. Tinuturing na rin kitang pinsan kahit hindi ka totoong anak. Saka salamat dahil sa kabila ng lahat, hindi mo sinusukuan ng kumpanyang ito. Alagaan mo si Anessa. Huwag mo sasaktan kasi ako makakalaban mo. Tumawa ko sabay baling sa kanya at pinaliitan siya ng mga mata. Tell me the truth, may crush ka ba kay Anessa? Slight, pero nun yun. Baka lukso ng dugo lang nararamdaman ko. Hindi ko inakala na magpinsan kami. Diretsahang amin niya. Patuloy ako sa pagtawa, muntik na kitang maisilid sa sako nun. Nagagalit ako sa pagiging flirt mo sa kanya, saka may asawa na rin ako. Dapat nasa kay Adelaide. Ang atensyon ko, aniya, napalis ang tawa ko. Muntik ko makalimutan ng 5 taon na pala siyang kasal. Nakapagtataka na hindi niya pinapakilalang asawa mula noon. Ngayon ko lang nalaman na Adelaida palang pangalan. Alagaan mo rin ang asawa mo, baka mamaya takbuhan ka niya. Gaya ni Phoenix? Ha? Hindi ko gagawin yon. Matapos nun masaya kaming nagkwentuhan. Unang beses ako nakaramdam ng kaginhawaan sa piling niya. Mabaitin pala si Beau at walang dapat na ikabahala. Hindi siya ganun ka-red flag gaya ng ibang pinsan ko. Seryoso lang ito sa buhay. Sa susunod na araw nadatnan ko si Anessa kasama si Nova at Georgiana sa kusina. Seryoso sila at parang maraming pinag-uusapan. What's up? Hinalikan ko muna sa gilid ng sentido. Bakit ganun kaseryoso mukha nyo? Binati ko ng ngiti ang iba. Unti-unti ko rin nakikilala ang mga kaibigan niya. Medyo nahiwagaan na ako kay Georgiana. Ibang-ibang pakitungo sa akin at para may connection ako sa kanya. Pinaplano namin ng birthday celebration ni Riven, tapat ni Nova. Natutuwa ako tuwing makakausap ito. Nakakahawang sayang pinapakita niya. Really? So how can I help you? Presinta ko pa. Siguro sa gastusin, ani Anessa, tumawa lang ang dalawa. Walang problema. Anong klaseng birthday bash ba ang gusto ninyo? Umupo ako sa tabi ng asawa ko. Simple lang, ani Anessa. Foam party. Trip to Disneyland. Ayoko ng ganun, kontra ni Anessa. Pinaksak agad ang suggestion ng dalawa. I want it a simple celebration. Sa bahay lang at imbitahin natin ng lahat. Siguro mag-costume party. Papuntahin din natin ang mga classmate niya. Nag-iisip ng suggestion nito na napasulya pa kay Georgiana. Sumilay ngiti sa labi namin at sabay na napa-oo. Napasabik ako dahil itong unang beses na dadalo ako sa birthday ng anak ko. Pinisil kong braso ni Anessa. Anessa POV. Ma, pakibukas ho ang pinto. Tawag ko kay mama nang marinig ang doorbell. Sumasalang liwanag ng araw sa kortina ng bintana sa hapong ito habang abala ko sa pagde-decorate ng sala. Sa bahay ni mama namin gaganapin ang simpleng 8th birthday ni Riven. Pinili kong modestong lugar dahil nakakagaan ang loob dito kaysa sa mansyon. Oh, ikaw pala iho. Dinig kong gulat na sambit ni mama na amoy kong bagong bake na cupcake sa tibang matatamis mula sa kusina habang nililingon ng kausap niya. Lumiwanag ang mukha ni Jairo nang masipat niya ako. Nagpista kaagad ang mga mata ko sa magandang tanawin. Walang makakalamang sa kakisigan at kagapuhan niya. Tinutokso tuloy ako na paglandasin ang mga daliri ko sa walong pandesal niya. Sinabi ko na muna ng maigang balon saka bumaba. Nasaan ang cake? Bungad ko sa sobrang alaala na wala ang cake ay nakaligtaan kong yakapin siya bilang pagbati. Never mind, araw-araw naman kami nagyayakapan. Lumabi siya sabay iling. Inirapan ko siya. Pinaskil kong inis sa mukha. May naglalarong ngisi ang namumuo sa labi niya. Lumapit siya at pinalibot ang braso sa bewang ko. I'm just kidding, biro niya sabay pisil sa ilong ko. Late ka na nga dumating, binibiro mo pa ako. Pangmamaktul ko sabay kibit balikat. Pumihit ako paharap sa kanya at tinawakan na magkabilang pisngi niya.
Akma ko siyang hahalikan sa labi na may kumalabit sa kanya. Dad, where is my cake? Pinangako niyo ni Spider-Man team yon, hindi ba? Nasasabik sa antisipasyon na wika ni Raven sa high-pitch na tono. Umugaw ang boses niya sa buong sala. Kumala si Jairon para ituon ang sarili sa anak. Ginulo niyang buhok nito na may malapad na ngiti. Of course, baka kalimutan ko ba ang paborito ng uniko iho ko? Napaisip ako. Kailan pa naging si Spider-Man ang paborito nito? Sukat doon ng mga taong nagsipasukan na may bitbit na malalaking kahon. Umawa ang bibig ko sa itsura ng cake. Hindi naman required na malaki yon. Exaggerated ng asawa ko. Dito nyo ilalagay. Ani mama na tinuturo ang table para sa pika-pika. Bumuntong hininga ko. Mommy, look! It's really Spider-Man! Hindi magkandumayaw na tili ni Raven. Maraming beses niyang niyakap sa tuhod si Mihael. Thanks, Daddy! You're the best daddy in the world! So you should tell them, I love you next time. You'll get more than that, ani Jairon. Tumaba ang puso ko na makita silang masaya. I love you always, Dad, tumalon-talon na sabi ni Raven. Hindi isa kundi maraming beses niyang inulit. Nanakit ang sentido ko sa mistulang sirang plaka niyang wika. Tinalikuran ko sila para lumipat sa kusina. Inisa-isa kong chinek ang mga pagkain kung kumpleto ba. Pinatong kong kamay sa balikat ni Nova na muntikan pang mapaigtad sa kawalan niya ng malay na pumasok ako. Anessa, akala ko may multong humaplos sa akin. Ana niya na natutup ng dibdib. Ano, tapos ka na ba sa sala? Yeah, dumating na rin ang cake. Kulang na lang ang mga bisita. Alam mo bang nawawala ko sa sarili ko ngayon? Hindi ko mapunan ng saya ko. Sana wag matapos ang sandaling ito. Lahat ko napasandal sa kitchen sink. Kumibot ang dulo ng labi ni Nova. Abot niyang rason ng kaligayahan ko. Nandyan ang tatay ni Raven, if I'm not wrong. Salamat na rin kasi hindi pala kayo totoong magkapatid at flashpoints na mag-asawa na kayo. Panguhula niya na may kalakip na toro ng kamay na parang babarilin niya ako. Pila niyang tinakit babang kilay habang hinihintay ako na sumagot. Matagal ako bago sumagot. Sana tuloy-tuloy kami magkasama. Alam mong hindi kami good terms ng biyanan ko. Malaki ang galit niya sa pagiging partner ko. Kailangan mo siyang ligawan siguro pero sad to say may mga tao sa mundo na ayaw sa'yo. Kamusta naman kayo ng tatay mo? Alam ba ito ni tita? Inangat ko ang ulo, kinakapos ang hiningang tinuwan ng tingin sa ilaw. Simula nung nagpakasal kami ni Jairon, hindi na kami nagkita. May sarili siyang mansyon sa Cavite pero pinagbawalan niya ako na papuntahin. Hindi ko alam kung paano ko ayusin. Saka alam ni mama, siya pang ang nang-iusap na magbati kami pero matigas ang ulo ni dad. Naghiwalay na sila ng asawa niya pero hindi niya matanggap si Jairon. Kasong pinagtataka ko, may kakayahan siya na bawiin ang kumpanya pero hinayaan niya. Nalulumo siyang kumibit balikat at tumabi sa akin. Niliko niyang ulo sa kamalalim na tinignan ng pisngi ko. Bumuga ako ng hangin. Palagi kitang pinagdarasal na sana maging maayos at mapayapa ang buhay mo. At sana makonvert ang puso ng dad mo para matanggap niya kayo. Total may apo siya sa inyo, lalambot din ang puso niyan. Mariin kong nilapat ang mga labi. Thanks, Insan. Ikaw talagang prayer warrior ko at katuwang sa ganitong suliranin. Inakbayan niya ako tinimas-simas ang braso ko, kaya may pumasok si mama. Nalalaki ang mga mata niya na sinipat ang mga pagkain sa kitchen table bago tinuon sa amin. Ano pang hinihintay niyo? Ilalagay na natin ito. Alam na ba ng isa na lang ang nagsidatingan ng mga bisita? Aniya sa kabinitbit ng chafing dish. Nagngitian kami ni Nova bago ginaya ito. Tigisa kami ng bitbit, sumiglang pakiramdam ko nang dumapo sa paningin ko si Georgiana. Kasamang classmates ni Raven pati ang mga magulang na mga to. Kinindatan niya ako. Saka pinatuloy ang pakipag-usap kay Jairon. Thank you for coming, Georgie. Nagbeso-beso kami, halik sa pisngi ng 3 beses kagaya na kinagawian ng taga Switzerland. Ganito kaming bumati simula noon, grabe parang kailan lang. Ang bilis lumaki ni Raven. Teka, meron ako regalo para sa kanya. Aniya saka may hinugot mula sa malaking brown paper bag na regalo. It was a neatly wrapped gift with blue ribbon. Raven, happy birthday! Aboteng ang ngiti ni Raven na tinanggap yon. Thank you po, teacher. Gaya ng pangako ko, complete set yan na collectible toys na Ferrari. Sana magustuhan mo, dagdag pa niya. Wow, this is my first time receiving this. Thank you very much, teacher. Hindi siya makapaghintay na buksan ang regalo. Akma kong sasawayin subalit pinigilan ni Jairon ang braso ko. Ngumisi siyang tinuturong labi sa pintuan. Niluwa ng pinto matangkad at may malapad na balikat na lalaki. Si Nicola Parker, kasamang triplets niya. Sumusunod sa kanila si Chandria. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa kanila. Siguro, live-in partner. May tangan na siyang regalo pati ang 3.
Where is my favorite nephew? Pasimula ni Nicolas sa belinga. Tinawag ko kagad si Riven na inis itong lumapit sa tito niya. Hey, birthday boy, we brought your reinforcement, Nicolas said with a grin as the triplets rushed to Riven's side. Wow, nalulula si Riven na isa-isang tinatanggap ang regalo. Kapag kuwan ay dumating si Kendricks, ang isa ko pang pinsan, he entered lugging a massive box that nearly hid his face. Where's the man of the hour? Tawag niya. Binabang regalo sa sahig. I got something awesome, Riven. Awesome like my gift. Lumitaw si Bill sa likod niya, formang-forma kasamang asawa niya. Unang beses ko makilala si Adelaida. Nakiusap ako na dalhin niyang asawa. Bill carried a small, intricately wrapped present. Nag-reflect sa kanyang regalo niya. Perpekto at elegante. Ang panghuling katokay na punta kay Riley. Sa kabila ng pagiging abala ay nagawa niyang dumalo. Malapad ang ngiti kong sinalubong siya. He held out a neatly tied package. Happy birthday, kiddo. Bati niya. Tumakbo kagad si Riven nang makita siya. Mainit niyang niyapos ang inaanak at binigay ang regalo. Napuna ko sa gilid ng mga mata ang pag-iisip ni Jairon kaya siniko siya. As the last guest settled in, the room filled with excitement. Nagtipon-tipon kaming lahat sa paligid ni Jairon. Hindi kami makapaghintay na hipan na ni Riven ang kandila. Pinawisan ako na hindi ko masindihan nung una. Tawang-tawa lang si Nova at Georgiana sa hilatsa ko. Nararamdaman nilang abot langit ko na tuwa ngayon. Sa wakas ay kompleto kami. Alright everyone, it's time for the birthday song, anunsyo ni Jairon sa malalim na boses. The room burst into the laughter. Voices rising in joyful unison na puno ng buhay ang mukha ni Riven na nilibot niyang paningin sa lahat. Pagkatapos naming kumanta ay umukol si Jairon sa tabi ng anak. Banayad na ipinatong ang kamay sa balikat nito. Don't forget to make a wish first, anas niya. Mariin ay pinikit ni Raven ang mga mata. Nakakuyong pa mga palad sa gilid ng tahimik siyang nag-wish. A moment later, he blew out the candle with a single determined puff, earning cheers and applause from the crowd. Ano bang winish mo? Tudyo ni Nicola. Kalong nitong anak na babae. Nakakalokong umisi si Raven. Bigla akong kinabahan ng may nakutuban akong kakaiba sa kanya. Tinuro niya kaming dalawa ni Jairon. Natigilan kami na hinintay siya magsalita. Simple lang, ang magka-baby si mommy at daddy. Halos malaglag ako sa kinatatayuan ko. Paubo si Jairon at ginulong buhok ng anak. Malabo ang wish mo. Sige, susubukan namin. Ani Jairon na pilong tinaas pa ba ang kilay. Ginantihan ko siya ng malakutsilyong tingin. Sinalikan niya sa ulo si Riven, hinapak na mahinang pangupo nito, saka pinunasan ng icing. Pinagpatuloy namin ang simpleng selebrasyon na puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Sa kabila ng lahat in that moment, parang naging isang pamilya kami kahit na ngayong araw lang. Nandito ako sa SM ngayon, yung mall na madalas kong pinupuntahan. Huwag mo na lang akong susunduin kasi kasama ko si Riley. Mabilis kong sambit sa voice message at pinadala kay Jairon. Nakakunot ang noo ko na sinuksok pabalik ang phone sa bag. Gaya ng binanggit ko, kasama ko si Riley. Nagpurusulit ang landas namin sa mall habang namimili ako ng regalo kay Jairon. Gusto kong bumawi sa kanya sa susunod niyang kaarawan. 2 linggo matapos ang birthday ni Raven at ang birthday niya. November 18 ang anak namin at siya ay December 8. Naiinis ako kasi nauna din ako nag-birthday sa kanila. January 13 sa akin. Pasensya ka na, pati ikaw naabala ko, nahiya akong sambit. Wala yon, tama lang na may kasama ko kasi boring din na mag-isa. Saka maka-escape na din sa trabaho, gate niya. Na-guilty ako, sumibat ako sa opisinang hindi nagpapaalam. Malamang hinahanap na nila ako lalo na si Darlene. Saan ka ba ngayon? Kaswal kong tanong. Nag-iisip na muna siya. Gusto ko ng kape? Sure, basta yung malamig. Gaya ng dati, wala ka pa rin pagbabago. Dalgona na adik ka pa rin. Ano, treat mo? Ano, sino bang mas mayaman sa atin? Biro ko. Tipid siyang tumawa. Kung hindi niya ako kaibigan, malamang naakit na ako ng kakyutan niya. Nagniningning ang kulay abo niyang mga mata na mulang pisnget ang labi at may tulad ko siya sa mga Hollywood actor sa pagiging rugged look. Tinamad kasi na mag-ahit ng balbas, hindi gaya ni Jairon. Palaging clean cut at amoy baby. Hindi naman mabaho si Riley. Mas mahalimuyak ang perfume kesa perfume ko. Nagsabing hindi kumikita ng bilyon-bilyon kada araw. Fine, for now, I'll treat you. Hoy, biro lang yon. Natatawa akong sinuntok ng mahinang braso niya. Sinanay mo ko nang nililibre mo ko kaya panindigan mo. Ikaw ang kilala ko na natatanging kuripot. Ngising-ngisi niya sabi para takpan ang pang-insulto. Ikaw naman ang kilala ko na taga-Waldas, ganti ko. Matapos noon ay dumiretso na kami sa malapit na coffee shop.
Umorder kami ng 2 large cup na cold dalgona coffee saka orange na cheesecake para kay Raven. Tiyempong nagbebenta sila, sinisimsim kong kape habang masaya kami naglalakad sa palabas ng mall. Walang masyadong tao at hindi nakakasakit sa balat ang sikat ng araw sa pasado 3:00 ng hapong ito. Anessa, makikinig ka ba kapag may ipagtatapat ako? Hinarang niya ako, namilog ang mga mata ko. Naging batuat na curious sa susunod niyang sasabihin. Hindi ka ba magagalit pagkatapos nito? Kumurap-kurap ako. Ano? Sabihin mo, makikinig ako at hindi ako magagalit. Tinuwid niya ang tindig, humugot ng hangin at tumingala sa alapaap. Bumakat ang alinlangan niya, tila nagpapatibok noon ang puso ko. Kapag kuwaning lumapit siya, as in ang lapit-lapit na parang si Jairon. Kinagap niyang 2 kamay ko, bumilis ang pagbayo ng dibdib ko sa paraan ng pagtitig niya at sa tila kuryenteng dumadaloy sa pagitan ng balat namin. Parang nagpalit ang katauhan ng ito sa isang iglap. Anessa, paano kung sasabihin kung hindi lang magkaibigan ang tingin ko sa'yo? Tila binuhusan ako ng malamig na tubig, nanlambot ang katawan ko. Munti ko pang mabitawan ng mga dala na magkabilang kamay. Ano? I can't manage to say any words. Natakot akong bigla at nadismaya. I'm sorry, but I think I'm in love with you. Masuyo niyang pagtatapat. What? Natataranta ako. Gusto kong pumiksi pero hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko tinaksilan niya ako. Sa ilang taong kami magkakaibigan. Tinuring ko nga siya na parang kapatid ko. Naging confident ako. Naging totoo sa kanya. Pero ano tong pinalit niya? Lihim niya pala akong pinagnanasahan. Alam ko naman na wala akong pag-asa sa'yo. Kasal ka na sa lalaking mahal mo. At wala akong karapatang kumontra. Gusto ko lang palabasin ito para maging malaya sa'yo. Inaamin ko, simula nung nakilala kita sa Belgium, nahulog ng loob ko sa'yo. Noon ko pa gustong sabihin pero may mga bagay na pumipigil sa akin. Siguro nakatadhana na ako na maging kaibigan mo lang. Doon nangilid ang mga luha ko. Kumapit ako ng mahigpit sa paper cup. Nalulungkot ako at the same time nasasaktan. I'm sorry, pero habang buhay kang nasa puso ko. Naging mabuting kaibigan kita, lalo na ng panahon na gipit ako. At salamat, nakilala kita at parang naging kapatid kita. Saka namin namalayan na pareho kaming luhaan, kinabig ko siya at binigyan ng mahigpit na yakap. Sana hindi ka magbabago, matapos nito, bulong niya sa tenga ko. Ikaw dapat ang wag magbago kahit na makita mo kung meron ng iba, ganti ko. Masaya ako sa inyo ni Jairon, lalo na kay Raven dahil may tinuturing na ama na siya. I'm really sorry, Riley. Sana makita mo agad ang babaeng magmamahal sa'yo. Gaya ng pagmamahal mo sa akin. Sumisingap kung saan saka kumalas sa kanya. And what is the meaning of this? Napaigtad ako sa umalingaw-ngaw na galit na boses ni Jairon sa likuran namin. Magkasabay namin siyang nilingwan. Kumintig ang puso ko ng matantong madilim niyang ekspresyon. Sa bilis ng pangyayari, sinapak niya sa mukha si Riley. Kumiyaw ako na pinipigilan siya pero nagsuntukan silang dalawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.